Dakong alas 9:30 ng umaga ng November 2, 1996, isang bangkay ng isang lalaki ang natagpuan sa loob ng IBC Club sa San Juan, Manila. Ang naturang lalaki ay may sugat sa pagitan ng kanyang mga mata na siya nitong ikinasawi. Nakilala ang lalaki na si Arnulfo Arnie Tuadles na dating PBA superstar. Nooy 4 na taon pa lamang ang nakakalipas mula nang siya ay magretiro sa PBA, kaya naman ikinagulat ng buong bansa ang biglaan niyang pagpanaw. Paano nga ba nauwi sa marahas na krimen ang buhay ng dating PBA superstar? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Marahil kung ikaw ay nahilig sa basketball noong dekada 80 at 90, sigurado akong kilalang kilala mo ang PBA legend na si Arnie Tuadles. Tubong Argao, Cebu si Arnulfo Arnie Tuadles na ipinanganak noong August 15, 1956. May taas na 6 feet 2 inches. Ginamit niya ito sa larong basketball na kinahiligan niya simula pagkabata. Kabi-kabilang liga ang sinasalihan niya sa kanilang lugar hanggang sa mahasa ang kanyang talento sa paglalaro ng basketball. Pangarap niyang makapasok sa pambansang liga, ang PBA o Philippine Basketball Association, kaya naman hindi siya tumigil hanggat hindi niya ito nasusungkit. Taong 1979 nang mabigyang katuparan ng pangarap ni Arnie nang madraft siya sa PBA ng Toyota, kung saan nasungkit niya ang Rookie of the Year Award at napabilang sa Mythical 5 selection, at siya ang kauna-unahang rookie na napabilang sa Mythical 5. Sa kabuuan ng kanyang karera sa PBA, nakapaglaro siya sa 5 koponan kabilang ang Toyota, Ginebra, Great Taste, Shell at Presto. Bagamat nagpalipat-lipat si Arnie ng team sa PBA, hindi ito naging dahilan upang mas lalo pang umangat ang kanyang karera dahil na rin sa ipinakitang husay at dedikasyon sa paglalaro. Dahil dito ay hindi na nga napigil ang kasikatan ng dating probinsyano. Sa gitna ng kanyang kasikatan, nakilala niya ang dating artistang si Maria Suzette Odisa na kalaunan ay kanyang pinakasalan kung saan sila ay nabiyayaan ng 3 anak. 14 na taong namayagpag ang karera ni Arnie sa PBA, ngunit sa paglipas ng mga taon at sa pagpasok ng mga bagong manlalaro, unti-unti ring tumamlay ang kanyang karera. Unti-unti ring bumaba ang kanyang performance bilang player, bunga marahil ng ilan niyang mga personal na problema. Dahil dito ay naisipan na niyang magretiro mula sa trabahong bumuhay sa kanyang pamilya ng maraming taon, kaya naman ang desisyong ito ay hindi naging madali para kay Arnie. Hanggang sa noong taong 1992, itinala ni Arnie ang kahuli-hulihan niyang laro sa PBA at tuluyan na ngang binakasan ang kanyang karera bilang isa sa mahuhusay na manlalaro ng PBA. Nang magretiro si Arnie, naisipan niyang magtayo ng construction business pero hindi ito naging matagumpay. Naging campaign manager siya noon sa Cebu ng dating Pangulong Joseph Estrada at kalaunan ay pinasok din niya ang politika, ngunit sadyang hindi ito nakatadhana para sa kanya. Dito sa panahong ito ng kanyang pagkabigo, nahilig siya sa ilang bisyo tulad ng pagsasabong at pagsusugal kasama ang ilang mga kaibigan na naging simula ng kanyang pagbagsak. Ayon sa asawa nitong si Suzette, araw ng November 1, 1996 nang makatanggap si Arnie ng mensahe sa kanyang pager mula sa isang kaibigan kung saan ipinaalam nito ang schedule nila sa IBC o International Business Club sa San Juan, Manila, kung saan siya ay miyembro. Pasado alas 12 di umano ng hating gabi ng November 2, 1996, tinungo nilang mag-asawa ang IBC Club matapos silang mag-dinner sa isang restaurant kung saan nakatakdang makipagsugal si Arnie sa mga kaibigang sina Danny Dabdani at Alberto Ambet Antonio. Ayon pa kay Suzette, pagdating nila sa IBC, nakatanggap ng tawag si Arnie mula kay Danny na hindi na ito makakarating. Sa puntong ito ay nilapitan si Arnie ng security guard ng IBC na si Ernesto Olac upang sabihan ito na nasa second floor na si Ambet at naghihintay sa kanya.
Bago pa man daw ito umakyat sa second floor, inihatid muna nito ang kanyang asawa sa sakayan ng taxi para umuwi. Hindi akalain ni Suzette na ito na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang asawa. Pagkatapos maisakay ni Arnie ang asawa sa taxi, agad na itong umakyat sa second floor ng IBC Club para makipaglaro ng pusoy dos kay Ambet. Ayon naman sa salaysay ng bodyguard ni Ambet na si SPO4 Juanito Nieto, umabot di umano ng hanggang umaga ang pagsusugal ni na Arnie at Ambet at dinalhan pa daw niya ang magkaibigan ng pagkain bandang alas 7 ng umaga at pagkatapos noon ay agad rin daw siyang bumaba. Sa mga oras na iyon, nasa first floor ng gusali ang isa pang security guard na karelyebo ni Olak na si Jimmy Bobis. Katabi niya noon si SPO4 Nieto na noon ay nakatulog na sa paghihintay na matapos ang kanyang amo sa pagsusugal habang nasa kabilang gilid ang karelyebong sikyo na si Olak. Habang nagbabantay, nakadinig daw ng ingay si Bobis mula sa second floor kung saan nagsusugal sina Arnie at Ambet. Dali-dali daw silang umakyat sa second floor at maya-maya raw, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng gusali. Bagsak si Arnie dahil sa tama ng baril sa ulo na siyang agara nitong ikinasawi. Saksi ang dalawang security guard na si Olak at Bobis nang utusan di umano ni Ambet ang kanyang driver na sunugin ang scorecard at barahang ginamit nila ni Arnie sa paglalaro ng pusoy dos. Si Alberto Ambet Antonio ay dating Games and Amusement Board Chairman na matagal ng kaibigan ni Arnie. Mahilig ito sa sugal at kabilang ang paglalaro sa kasino at pagsasabong na siya nilang pinaglilibangan ng kaibigang si Arnie. Kaya't malaking palaisipan kung bakit niya nagawang barilin ng kaibigan. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya upang tapusin ang buhay ni Arnie Tuadles? Batay sa salaysay na ibinigay ng security guard na si Jimmy Bobis sa mga tauhan ng San Juan Police, nang makadinig daw siya ng ingay sa second floor, agad daw niyang ginising ang bodyguard ni Ambet na si SPO4 Nieto upang tingnan ang nagaganap sa itaas. Pero nasa kalagitnaan pa lamang daw sila ng hagdan paakyat, isang putok ng baril ang kanilang nadinig. Pagdating daw nila sa itaas, nakadapa na si Arnie at tigmak ng sariling dugo. Ngunit sinabi rin ni Bobis na hindi niya nakita ang aktwal na pamamaril sa dating PBA player. Makalipas ang ilang araw mula nang magbitaw ng una niyang salaysay si Bobis, muli siyang nagbigay ng ikalawa niyang pahayag noong November 6, 1996 at sa pagkakataong ito, may mga itinama siya sa nauna niyang salaysay. Nilinaw niya ang tunay niyang nalalaman sa kaso ng pagpaslang kay Arnie Tuadles noong umaga ng November 2, 1996. Ayon sa ikalawang salaysay ni Bobis, habang nagsusugal ang magkaibigang sina Arnie at Ambet sa second floor, nakadinig siya ng ingay kaya ginising niya ang natutulog na bodyguard ni Ambet na si SPO4 Nieto. Sabay daw silang umakyat sa second floor at doon nga ay nadatna nila ang dalawa na nakatayo na at nasa gitna ng mainitang pagtatalo. Sa hindi inaasahan ay bigla raw bumunot ng baril si Ambet mula sa kanyang likuran at naging napakabilis daw ng pangyayari kaya't ikinagulat daw nila ang biglaang pagbaril nito kay Arnie. Pagkatapos daw noon ay kinausap ni Ambet ang dalawang security guard na sina Bobis at Olak na sumama sa kanyang tahanan sa Green Meadows Subdivision at isara ang IBC. Tumanggi ang dalawa ngunit wala raw silang nagawa dahil sa takot kay Ambet, kaya't napilitan silang sumama dito. Bago raw sila sumakay sa van ni Ambet, inutusan daw nito si Bobis na kunin ang susi ng sasakyan ni Arnie na nasa second floor. Dagdag pa ni Bobis sa kanyang salaysay, nakita daw niyang minaneho ito ng driver ni Ambet at dinala ito sa isang bahagi ng Mandaluyong City at saka ito iniwan. Pagdating di umano nila sa bahay ni Ambet, tinawagan daw ni Ambet ang kanyang abogado na si Attorney Antonio Abaya at agad daw itong nagpunta sa bahay ni Ambet. Kinausap daw sila ng naturang abogado at sinabihan sila nito kung ano ang kanilang sasabihin kung sila ay tatanungin. Iniutos di umano ng abogado na wala silang sasabihin kundi si Ambet Antonio ang bumaril kay Arnie, ngunit ito'y aksidente lamang.
Ayon pa kay Bobis, nagawa niyang magsinungaling sa una niyang salaysay dahil sa takot para sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Pero nang mapanood daw niya ang nagdadalamhating pamilya ni Arnie, doon na siya nakonsensya kaya nagdesisyon siyang isiwalat ang katotohanan tungkol sa tunay niyang nalalaman sa kaso. Hapon ng November 2, 1996, sa pag-uusap ni Ambet at ng kanyang abogado, napagdesisyonan di umano nilang i-report sa San Juan Police ang pangyayari at mismo sa dating mayor noon ng San Juan na si Jinggoy Estrada, ibinigay ni Ambet Antonio ang lahat ng ebidensya nang barilin niya ang kaibigang si Arnie Tuadles, kabilang ang baril at mga bala na kanyang ginamit sa pamamaril kay Arnie. Pagkatapos daw nito ay nagtungo sila kasama si Mayor Jinggoy sa IBC Club kung saan naganap ang krimen at doon nga ay nadatnan nila ang nakahandusay na katawan ni Arnie. Sinampahan si Ambet Antonio ng kasong murder sa Pasig Regional Trial Court Branch 156 at dawit sa kaso ang bodyguard nitong si SPO4 Juanito Nieto bilang accessory to the crime dahil malinaw daw na hindi nito ginampanan ang kanyang tungkulin bilang alagad ng batas nang masaksihan niya mismo ang krimeng ginawa ng kanyang among si Ambet Antonio. Batay naman sa salaysay ni Ambet Antonio, prinotektahan lamang daw niya ang kanyang sarili kaya niya aksidenteng nabaril ang kaibigang si Arnie. Ngunit ito'y mariing pinamulaanan ng witness na si Jimmy Bobis dahil ayon sa ikalawa niyang salaysay, walang naganap na gulo bago naganap ang mamamaril ni Ambet kay Arnie. Noong April 30, 1997, hinatulan siya ng Pasig RTC Branch 156 ng habang buhay na pagkakulong at pinagbabayad ng 9 milyong piso bilang danyos sa pamilya ng naulila ni Arnie Tuadles. Maging ang bodyguard ni Ambet na si SPO4 Nieto ay nahatulan din ng mas mababang sentensyang 1 hanggang 8 taong pagkakulong at dahil mababa ang naging hatol sa kanya, pinayagan siya ng korte na makapagpiyansa. Samantala, umapela ang kampo ni Ambet Antonio sa Court of Appeals noong ding taong iyon upang mapababa sa homicide ang kanyang kaso at mapaikli ang kanyang sentensya. Kinatigan naman ng korte ang kanyang apela matapos ang 3 taon kaya't bumaba ang hatol sa kanya mula reklusyon perpetua ay naging reklusyon temporal na lamang ito o nasa 14 na taong pagkabilanggo. Matapos maisilbi ni Ambet ang 8 taon sa loob ng kulungan, pinagkalooban nito ng conditional pardon nang noon ay Pangulong si Gloria Macapagal Arroyo. Samantala, ng ibang bansa ang pamilya ni Arnie at doon na nagsimula ng panibagong buhay.